Muling binakbakan ng mga pulis na botas sa pagdinig ng Senado sa kaso ng mistaken identity na kinamatay ni Jemboy Baltasar. Bukod sa natagalang pagsagip sa binatilyo, kine-question din kung bakit di marunong mag-operate ng body cam ang pulis na may suot nito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado ang tiyuhin ng binatilong si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity sa Navotas. Si Nicanor ang nakahanap sa bangkay ni Jemboy sa ilog matapos pagbabayrelin ng ilang pulis. Alam ko kagad may idea ako paano nangyari kay Jemboy yun. Alam ko may idea agad ako. Alam nyo, mga pulis, alam ko, biktima rin po kayo dito dahil ng maling impormasyon na tinanggap nyo, pero kailangan pag-isahan natin kung anong dapat natin pag-isahan dito. Dahil, alam ng Diyos, higit po sa lahat, buhay. Diyos lang po tanging nakakaalam. Sino ang dapat? Ako ang hangad pa lang po talaga dito, hindi tayo magkakalaban. May labas lang namin yung katotohanan. Dalawa na naman po kami lalaban sa usigati ko. Giit naman ang kapatid ni Jemboy na si Jessa. Buhay pa sana si Jemboy kung agad lang sanang sumisid ang mga pulis. Hinarang din sila at inabot ng 3 oras bago payagang hanapin si Jemboy. Iniwan po nila yung kapatid ko. Tagal po doon na po sa tubig. Umalis po sila na para kung walang nangyari. Dapat po, may isa po sa kanila na talagang nagpursige po na hanapin po yung kapatid ko sa tubig. Bagay na itinanggi ng team leader ng operasyon. Hanap lang po kami dun sa ilalim nung... Kasi ma'am, si Jemboy po, nalaman din po namin na isa pong bangkero at magaling din pong lumangoy. Ang sagot na yan, di bumenta kay Senator Bato de la Rosa. Baka mamaya nabuhay pa yun kung na-recover. Dahil ang kinamatay, aside sa tama sa ulo, according to the autopsy of Dr. Porton, ay yung pagkalunod. Imbis hanapin, pinagbabaril niyo yung tubig agad. Ay, napaka-ibang klaseng utak meron kayo. What's the threat? May threat ba sa tubig? Na babarilin kayo ng tubig? Nakitaan naman ng bakas ng dugo ang bangka na nooy kinatatayuan nila Jemboy, kaya posibleng tinamaan na ang biktima ng bala bago pa man tumalon sa tubig. Bukod sa tiyuhin ng biktima, dumalo na rin sa pagdinig si Sonny Boy, ang kaibigan at kasama noon ni Jemboy nang mangyari ang pamamaril. Gate ni Sonny Boy, hindi sila kinausap ng mga pulis bago sila paputukan. Sinaktan pa raw si Sonny Boy ng isang pulis at pilit pinapaaming sangkot siya sa pang-hold up at pinapabago ang kanyang salaysay. Pinuntok po nila sa mga tagiliran ko po. Nung beses lang po, pero malalakas. Nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sonny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan ng mga walang po sa serbisyo. Ano? Serbisyo? Opo, ano po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Kinwestiyon din ng mga senador ang hindi maayos na paggamit ng bodycam sa operasyon. Bukod sa walang battery, napag-alamang hindi alam i-operate ang naka-assign dito na pulis ang bodycam. Ang binigay sa amin yung naka-on lang po. Hindi mo pinindot? Hindi ko na po napindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Basta suot ka lang na suot, tapos na. Actually, Your Honor, yung body camera po talaga, naka-designate lang po talaga sa patrol car namin pag nagpapatrolling kami noong time na yun. Kaya nga, nakadesignate sa patrol car, pero at least man lang, alam mo kung paano i-operate yun. Sabi mo, hindi mo alam. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi tinuro sa'yo. Bakit ka susut-sut ng camera na parang useless pala? Ano yung dekorasyon? Nagtataka po kami, bakit parang Mr. Chair, na missing in action yung body-worn camera na pwede sanang malaking tulong sa lahat ng nag-iimbestiga, hindi lang yung komite namin, sa kung ano ang totoong nangyari. Tinapos na ng komite ang pagdinig sa issue at ilalabas ang kanilang resolusyon sa mga susunod na linggo. Pero dahil daw sa kapalpakan at hindi pagsunod sa police operation protocols at hindi paggamit ng body-worn cameras, tiyak daw na bubusisiyan ng mga senador ang pondong ilalaan sa PNP sa darating na budget deliberations. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.